We are a gift from God. But we must give ourselves back to God. In His likeness, in His image. Maliit na karunungan. May karunungan sa maliliit na bagay. Ang mga munting pagpili mo, yung mga sa akala natin na hindi mabibigat na bagay, ay nangangailangan din ng karunungan. Minsan nga, nalulubog tayo sa higit pang problema dahil minamaliit natin ang problema, kaya hindi natin hinihingi ang gabay ng Diyos. Alam nyo, ang talagang nagpapabagsak sa tao, hindi po yung mga malalaking desisyon niya. Ang talaga nagpapabagsak sa kanya, yung mga maliliit na desisyon na pinapabayaan niya. Alam niyo, naalala ko, meron pong prinsipyo ng sowing and reaping. Palagi pong meron ko, anong tinanim, ano po? Yun din ang anihin. Naalala ko to. Nung bata po ako, yung pong, alam niyo, yung mga maliliit na bagay po na ating ginagawa, akala po natin walang epekto kahit maliit. For example po, yung pagtatapon ng basura, hindi po dun sa tamang pamamaraan. Yung pong pagtatawid sa mga kalsada na wala pong pedestrian. Yung pong pag-ano ng red light po, nakuha niyo po yun? Red light na, binibit pa yung red light. Yung mga maliliit na bagay na naglalagay tayo sa pulis, yung mga bagay na yun, na akala natin maliliit na bagay. Pero tandaan mo, may epekto ito sa iyong kinabukasan. Dahil kung anong tinanim, yun din ang nung bata po ako, matigas ang ulo ko. Makulit po ako sa tatay ko. Nainis ang tatay ko sa akin kasi pag gumigising ako sa umaga, hindi ko po inaayos ang aking higaan. Alam mo ba yun? Ewan ko kung meron kayong mga anak na ganun. Yung pong hindi ko, gusto ko, tatayo lang ako tapos papabayaan ko. Yung nanay ko mag-aayos ng aking higaan. Nasanay ako dun eh. Nispoil ako ng nanay ko eh. Nagagada tatay ko, hindi, ayusin mo yung higaan mo. Ayusin mo. Nakikipag-away pa ako sa tatay ko. Nakikipaghabulan pa ako. Nainis ang tatay ko sa akin. Sabi niya, maliliit na desisyon lang, mag-aayos lang ng tinatawag nating higaan. Alam niyo, nakita ko na, talagang what you sow, you reap. Nung magkaanak ako, ang nagpapakulit ngayon sa akin, ayaw mag-aayos ng kanilang higaan, mga anak ko. Kung ano yung ginawa ko sa tatay ko, yun din ang ginagawa sa akin ng mga anak ko nung maliliit pa sila. Buti na lang, malalaki ng mga anak ko, matuto na. Pero what you sow, you reap. Maliliit na bagay. Nung bata ka pa, ayaw mo mag-toothbrush, makulit ka. Paglaki mo, makikita mo yung smile mo peke. Bakit? Lahat puro pustiso na. Small decision and choice will have an effect tomorrow. Amen? Maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Kaya nga sabi rito, ang tapat sa maliliit na bagay, mapagkakatiwala ng malalaking bagay. Mahilig ka bang tumawid sa hindi dapat tawiran? Alam niyo, sa amin po, yung tawiran, nilagyan po ng bakal yun. Yung kalsada, tapos nilagyan po ng overpass. Praise God. May overpass po, tapos yung pong dating tinatawiran ng tao sa ilalim, nilagyan po ng bakal. Ayun lang, pagbalik ko po doon, nakita ko nilagari yung bakal. Talaga yung mga tao, kung ano po yung bawal. Tapos pag tinanong mo, bakit ba ayaw yung gamitin yung overpass? Nakakapagod eh. Tinatamad. Exercise ngayon, parang hindi ka magkaroon ng heart attack eh. Mas gusto pa nila yung nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Small decisions can have a little consequence. Amen? Faithfulness sa malilit na bagay, hinahanap ng Panginoon. He who is faithful to the end will have great rewards when He comes. Sipag at tiyaga. Sabi po rito, kapag nagsusumikap tayo ng gusto, nagsisimulang mahasa at lumago ang ating mga galing. Kaya nga, ang hasay ng ating galing ay importante para maitulak natin sa taluktok, to the peak, to the maximum, ang ating mga gifts, talents. Sabi nito, kaya nga, hasain ang ating galing ay importante para maitulak natin sa tuluktok ng epekto ng ating buhay. Ngunit higit pa sa pagpapalago ng ating galing ay ang pagpapalago ng ating pagkatao. Harness your gifts. Harness it.
Sino po rito ang mahilig kumanta sa karaoke? Taas ang kamay. Nahiya pa. Taas pang kamay, taas. Kumakanta sa karaoke, pambihira. Nahiya talaga. Ayun, sa dulo, kilala ko po yun. Video kay Queen yun. Sino pa ho? Sino to yung mahilig sumayaw? Diba? Sumasayo lang ata paglasing na eh. No? Sino po rito ang magaling pong gumawa ng kwento? Dapat magsumulat ka na lang wag ka na lang mag-chismis. Galing mong gumawa ng kwento eh. Dapat mag-ano ka na lang ng Nobel. Amen? Huwag mong gamitin sa mali ang iyong galing. Total, magaling ka rin lang gumawa ng kwento. Ba't hindi ka pa maging author? Kaysa nakikipag-chismisan ka pa. Amen? Sino magaling maging reporter dito? Praise God. Kapatid, gamitin mo ang iyong galing para luwalhatin ng Diyos at pagpalain ng iyong kapwa. Huwag mong gamitin to para sirain ng iyong kapwa. Kaya nga sabi sa iyo, galing na mayroong maling pagkatao, nagiging mapanganib. Pero yung galing, samahan na mabuting pagkatao, pagpapalang galing sa Diyos yan para sa mga tao. Praise God. Ang pagtsatsaga ay bunga ng katapatan. At ang katapatan ang nagpapataas ng ating... Ito. Alam nyo, one time po, naalala ko to, nung nandun pa ako sa mga unang churches, hindi pa ako napunta sa Word for the Word, meron pong tinatawag na Pentecostal o Charismatic o mga movement po na kung saan, nauso po yung sinasabi nilang, as the Spirit leads. Meron po mga ganun eh. Bahala ng Espiritu. Naalala ko po yun, yung may mga lay minister po, hindi pa nga pastor minsan, nagtuturo po sa Bible study, hindi nag-aaral. Sabi ko, ba't di ka nag-aaral? Kasi pagdating naman doon, maghihintay na lang ako sa Espiritu para gumalaw sa akin. Kaya ang tawag daw nila doon, led by the Spirit. Kaya hindi nag-aaral. Kasi kung ano daw ibigay ng Espiritu, yun ang sasabihin nila. Alam mo, sabi ko, hindi yan led by the Spirit. Ang tawag dyan, laziness. Katamaran yan. Dahil ang Espiritu, ipapaalala lang sa iyo kung anong pinag-aaralan mo, kung wala kang pinag-aaralan, kung wala kang binabasa, kung hindi ka nag-research, anong ipapaalala ng Espiritu sa iyo? Tama po ba yun? God cannot enhance something that is not in there. Nung nagpatuloy po ako, nagpunta pa ako nag-aral din po ako doon sa seminaryo. As I continue searching, reading, nagba-Bible study po ako, nagre-research po ako, nagtsatsaga po ako. Alam nyo, nung araw, pwede pa nga sabihin na, kaya lang, kung sa spirito rin lang, pwede namang hindi ka na mag-aral eh. Tama po ba yun? Pero ang tao, tumitingin pa rin sa iyong diploma eh. Hindi ka nila i-respeto pag wala kang diploma. Kaya nagsumikap po ako, nagtapos po ako. Nung makatapos po ako ng masteral dyan, nakita ko kung ba't sinasabi ng Panginoon, pag nagsusumikap ka, nagtsatsaga ka, pag nagiging tapat ka, God increases your wisdom. Kung tapat ka. Kung ginagamit ko palagi sinasabi lang, as the Spirit leads, hindi na ako mag-aaral. Anong ipapaalala sa akin ng Espiritu pag tumayo ako dito? Amen? Pagtsatsaga. Persevere. Endure. Be faithful. Magpatuloy ka, huwag kang susuko. Sabi mo nga sa katabi mo, never say die. Sabi mo, never say die. Meron pa nga naalala ko yung quotation try and try until you, kala ko may nagsabi, until you die Maaari kang manampalataya sa isang saglit. Ito yung sinabi ko na yan. Ngunit ang katapatan ay nangangailangan higit pang panahon. Hindi ang pananampalataya natin sa isang sitwasyon na nagpapabago, kundi ang pananampalataya natin sa Diyos mismo. Kapatid, samahan mo ang iyong faith ng faithfulness.
Samahan mo ang iyong pananampalataya ng pagsisikap. Samahan mo ang iyong pananampalataya ng pagiging tapat sa Panginoon. Huwag ka lang sabihin, alam niyo may mga tao po, may tinatawag po naming hyper faith. Tama po ba yon? Hyper faith. Nakakita po ako minsan yan eh. Doon po sa may parang fruit market, naglalakad, bigla daw kumuha ng mansanas doon sa sa tindahan. Tapos sa bayad po nyo, ano magbabayad? Anak ako ng Diyos, siya magbabayad. Pag-aari niya ito, pag-aari ng Diyos ito. Sabi ba naman? Hindi nagbabayad, kumuha doon ng mansanas. Tapos sabi niya, hyper faith eh. Hindi ako magbabayad doon kasi anak ako ng Diyos. Pag-aari ng Diyos lahat ito, aking Diyos magbabayad dyan. Ayun, nakakulong na siya. Kapatid, pag-aari ng Diyos yan, pero anak din ng Diyos yung may-ari nun. Amen? Give what is due to a person. Praise the Lord. Give what is due to a person. Kaya sabi rito, be faithful. Huwag ka lang magsabing, naniniwala ako. Ipakita mo. Huwag mo lang sabihin na, nandito ako sa church. Maging contributor ka. Huwag mo lang sabihin na, alam ko yung Biblia. Alam ko yung Biblia. Isagawa mo sa buhay mo. Huwag mo lang sabihin, alam mo. Increase your faith and be faithful. Produce. Sa ito ang pangtawid. Ang pananampalataya, hindi natin passes para maabswelto sa mga krisis. Ang pananampalataya, ang tiwala sa Diyos ang nagbubunga ng katapatan. At ang katapatan na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para maging matyaga upang makatawid sa mga krisis. Okay? So, faith in God produces faithfulness in us. Faithfulness in God gives us the ability to overcome crisis. Alam nyo, hindi tatanggalin ng Diyos ang krisis sa buhay mo. Pero, itatawid ka ng Diyos sa krisis mo. Ulitin ko, hindi niya tatanggalin ang krisis ng buhay mo. Pero, pag tapat ka sa Kanya, itatawid ka niya sa krisis ng buhay mo. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. Huwag kang bibitaw. Magtiyaga ka. Hold on. Don't give up. Don't even surrender. Sama-sama tayo hanggang wakas. Praise God. Katapatan at katauhan. Ang katapatan ang umahawak sa ating pagkatao upang hindi ito, mapasama. Pag tapat ka, hindi ka magiging masama. Praise the Lord. So ito, maaring tila hindi importante ang mga maliliit na bagay sa mga pagkasalukuyan sa sandali. Ngunit, mayroon itong kahinatan sa kinabukasan dahil pagdating sa pagkatao, ang maliliit na bagay lubhang nakakaapekto. Alam nyo, naalala ko to. Pag palagi po kung nakakausap na may mga mag-asawa na may problema, ito po palaging lulungkot ako pag si Satanas sinisira ang relasyon na mag-asawa. Sabi rito, hindi lang sapat pala na sumagot ka ng I do sa altar. Dapat hindi lang I do. Dapat when you say I do sa altar po, you not only have faith that God will help you, but you must also act with faithfulness. Pag naging matyaga ka at ayaw mo bitaw kahit anong mangyari, God will sustain you para hindi ka makagawa ng masama. Pag tapat ka, hindi ka maiiwas ni Satanas sa Panginoon. Alam nyo, whenever, natawa ako nung minsan, tinanong ko yung misis ko, kasi minsan napatingin ako sa mga babae, napatingin po ako sa babae. Gusto ko lang ipaalala po sa inyo, tao pa rin po ako. Okay? Napatingin po ako. Tapos nakita ko nakatingin yung misis ko sa akin. Nakangiti. Buti hindi ako binatukan eh. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ka ba nagsiselos?
Sabi, hindi ka ba na, ano yung sabi sa akin ng misis ko? Alam mo, totoo sa'yo, hindi ako sigurado. Sigurado ako sa aking, Diyos. Amen? Hindi naman kita pwedeng bantayan 24 oras eh. Pero kilala ko yung Diyos ko. Faithful ako sa Kanya, and I know God will be faithful to me. Amen? Yun ang sabi ng misis ko. Kaya sabi ko, pambira, hindi ko pwede pala ito pagsilosin. Nakita ko rin pala, na as I grew in God, tumataas po yung intensity ng konsyensya ko, hindi ko kayang gumawa ng kapalpakan when it comes sa relasyon. Amen? Gusto mo mang gawin, mahirapan ka kasi sumobra na po yung presensya ng Diyos sa puso mo. And because of that, you become faithful to God, you can become also faithful to men. As you become faithful to God and faithful to men, it is now hard for you to commit sin. Kumuha ka ng taong tapat, mabuti yung pagkatao niyan. Ulitin ko. Maghanap ka ng taong tapat. You're safe with that person. Pero pag yung tao, doble isip, doble kara, papalit-palit ng mga kakampi, huwag kang sumama dyan. Iiwan ka niyan sa ere. Amen? Paalala po, ulitin ko lang to. Kung tapat ka sa maliliit na bagay, saka ka pa lamang mapagkakatiwalaan ng malalaking bagay. Kapatid, pera, kayamanan, wealth, all those things po ay bonus lang. Ang tunay pong blessing sa iyo, ang iyong pagkataong nagbago. Pag nagbabago ang pagkatao, nagkakaroon ka ng good character, that means God can entrust you now with wealth. God can give you now greater things. Amen? Tanda mo, hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay kung hindi pa handa ang iyong pagkatao. Si Satanas, ito po ang ginagawa ni Satanas. Bibigay niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa handang hawakan. Bakit? Kasi alam niya, kapag binigay niya yung mga bagay na hindi mo pa kayang hawakan, sisirain ka nito. Ulitin ko, kailangan magkaroon ka ng discernment. Si Lord, hindi niya ibibigay isang pagpapala kung hindi pa handa ang iyong pagkatao. Pero si Satanas, ibibigay niya ang makakasira sa iyo. Praise God.